Magandang malamig na umaga, Ricky. It's a jacket Monday. It's a jacket Monday. Kasi yung winter storm na nagaganap sa Estados Unidos, umaabot yata dito. Nafe-feel natin. Uy, pero kanina talaga malamig. Malamig talaga. Oo. At saka yung ulan kanina, di ba? Umulan ba kanina? Oh, yes. Oo, hindi ko papunta ako napansin. dito. Ako kanina lang ba? Kanina nung nag-walking ako, ang lamig, naka-jacket ako. Inisip ko, tatanggalin ko yung jacket ko. Kasi sabi ko, baka mainit habang naglalakad. Pero ang lamig, kaya hindi ko na tinanggal. Ang sarap ng panahon. Ang sarap talagang mag-bed rotting lang. Bed rotting. So, kamusta po yung mga weekend ninyo? Kayo ba ay nakapagpahinga? Nakapag-recharge? Nakapag-refresh? Ikaw, nakapag-recharge ka ba? Gusto ko man mag-recharge at medyo lang. Kasi nga, Saturday, syempre, gagawin mo yung mga kailangan mong gawin. Nag-grocery ako. Tapos, yung anak kong babae, si Gabi, nagyaya, manood kami ng sine. So, nanood kami ng The Housemaid. Nako, kung kayo po ay mahilig sa mga thriller-thriller at kayo po ay fan ni Amanda Seyfried at saka Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, panoorin nyo. Napakagandang pelikula po talaga. Ako, sana mahabol ko pa sa sinihan yan. Yan. Tapos, syempre, nag-birthday treat ang aking mga kaklase. Ay, oo, si Attorney Dimple. Attorney Dimple. So, yung mga senyora. Yan ang tawag namin sa mga sarili namin. Imbis na senior, senyora. Tama naman, di ba? So, belated happy birthday ulit kay Attorney Dimples Reyes, kay Attorney Seth Season, kay Leslie De La Cruz, at kay Suzette Han Lopez rin. Although, hindi kasama si Suzette dun sa treat kasi her birthday, she turned 60 last year. Yan. So, ang aking happy birthday ulit sa inyo. How was your weekend? Ayan, nagtulog ako kahapon, nag-recharge. Kaya ngayon, good morning namamanas ang mukha. Pero ayan, nagtulog tayo kahapon dahil Saturday naman. Ayan, kagimik ko naman mami ko. Nag-shopping kami ng The Girls. Thank you, Mami Lillian. Mami Lillian. The shopping spree. Hanggang ngayon, inintay ko pa rin yung chicken macaroni salad ko. Alam mo ba, Pati, wala naman akong balak mag-jacket ngayon. Dapat sa makeup room lang. Kaya dito rin siya matching, pero hamon na kasi maginaw talaga. Ikaw pa naman ginawin. Ginawin. Grabe. Nung nakita ko si Patpi na hindi ginawin at nag-jacket na, sabi ko, malamig wag na ako talaga. magpanggap. Correct. Talaga magja-jacket na ako. Kaya kayo po ay mag-ingat ngayon dahil malamig ang panahon. Take your vitamins. Yes. Diba? Maraming sinisipon. Marami yan. Linalagnat, diba? May influenza, may pneumonia, may lagnat, may trangkaso, lahat na. Diba? So, ingat-ingat po kayo. Like Ricky said, take your vitamin C. Magbilad sa araw ng mga ilang minuto. Diba? Vitamin D. Tapos, huwag kayo matutuyuan ng pawis. Uminom ng maraming tubig. Yan yun. Kumain ng masustansya. Matulog ng at least 7 hours. Sarap naman ang 7 hours. Kahapon yata mga 18 hours ako. 18 hours! Wow, hindi ko na kaya talaga yung 18 hours. Talaga siguro paggising ko noon, ang sakit-sakit na ng ulo ko. At syempre po sa mga nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062 sa inyong mga talapihitan, good morning! Good morning, everyone. Kamusta kaya ang traffic din? Ay, kanina narinig ko, talagang northbound lane yung traffic kanina sa EDSA. Wala Balik na. naman, pero ngayon dito papunta ngayon. Wala masyado, no? Tapos, ang sarap, umuulan-ulan konti. Yes. Panaka-naka lang naman. Panaka-naka. Ay, panaka. Parang panaka. O Ricky, ayun na, ibungad natin kasi it's a beautiful, cool Monday morning. Anong ating mga magagandang balita na gusto mong i-share? Grabe. Ito, ang daming nagulat dito, ha? Dahil hindi maitago ang tuwa ng 8 taong gulang na si Sophia Sky, isang avid fan ng librong Harry Potter. Dahil alam mo kung bakit? Personal niyang nakilala ang may akdang si J.K. Rowling. She was here in Palawan? Yes, wow. diba? Parang hindi siya nagkaroon ng press release about that. Usually ganyan, diba? Tahimik lang sila. Alam mo ba dati, sabi nga nila, si Sylvester Stallone nagpunta ng Amanpulo. Yes. Saka si Leonardo DiCaprio, walang nakakaalam. Pati si Tom Cruise, diba? Marami na nagpupunta dyan sa Amanpulo kasi I think may direct flight na Hindi man direct flight. I don't know, it's a private plane that they take to go to Amanpulo. We're assuming na sa Amanpulo nagpunta si J.K. Rowling. Siyempre, kilalang-kilala yan sa buong mundo. Yes. Napa-autograph pa ni Sophia ang kanyang Harry Potter book sa author na isang alaala na siguradong habang buhay niyang babaunin. You know, I love Harry Potter, the series. Alam mo, nung una akong beses na buntis kay Gabi, yan talagang pinanood. Talaga? Binasa ko. Di ba yung ganyan kakapal yung una? Ay, kasi talagang ang ganda-ganda. Parang good vibes na good vibes. Kasi tungkol sa mga bata. Di ba? Tapos nag-aaral sila. Tapos parang yung barkadahan nila. Tapos nakakatuwa. Kaya talagang sana po kayong mga kabataan, wag lang po yung pelikula. Kasi umabot yata ng hanggang 8
ata yan, di ba? Hanggang tumanda na yung Hanggang mga tumanda artista, na no? yung mga artista na yan. Pero kung babasahin niyo po yung libro, napakaganda. So I encourage you talaga to read the Harry Potter book series. So, napanood mo yung pelikula? Of course. So, ano ba talaga bang kapareho niya yung libro? Or mas maganda pa rin yung Mas libro? maganda pa rin kasi yung pagbabasa mo. Kasi talaga yung imagination mo gumagana. Oo, tama, Kasi di ba pag panoorin mo sa parang, ayan na, finifeed na sa'yo eh. Oo. Pero if you read it, talaga parang your imagination really runs Ayun, wild. maganda, no? Para hindi rin mga lawang ating mga utak. Correct. Dapat pilitin natin magbasa. Kasi minsan habang tumatanda na, diba? Parang ayaw mo na magbasa. Tinatamad magbasa. Pero Oo. yan talaga, hindi ko talaga mababa talaga yung libro ko. Talaga Nice. yung, wow, parang gusto ko lang basahin ng basahin para talagang ma-visualize ko, ma-imagine ko. Tapos yun na nga, para habang buntis ka, hindi ka na nabobore. Buti hindi pa inangalan mo, Harrieta. Madalagot ka sa anak. Oo nga naman. Okay, ito pa, isa pang magandang balita po ito, matindi rin po yung nag-viral ito. Kasi nga, kung may Harry Potter nga na sa Palawan, nag-trending po at marami pong napahanga po kay Tatay Carlito Alvarado. O yan, Bakit? Tatay Carlito Alvarado kasi nagbuwis buhay po yan sa pagpipinta po dyan sa Quezon Avenue Tunnel. Alam niyo ba naman, ayan, tingnan mo, dito yan, malapit yan dito. Oo nga, ano ko yan? Tingnan mo, nagpipintura siya, parang Teka kung lang. ikaw ay mapatid, Oo, yan. di ba baka mahulog ka dyan At wala man lang siyang helmet. Oo, wala siyang helmet, walang Walang safety harness. gear. Oo, Oo. wala siyang safety gear. Bagamat umaabot daw sa 1,000 kada araw ang kanyang pag kumikita siya dyan, mas mahalaga para sa kanya daw ang saya sa paggawa at ang pakiramdam na siya'y nananatili kapakinabang sa edad na 69 years old. So si Tatay Carlito talagang buwis buhay. Oo. Baka nung siya'y bata-bata, siya isang stuntman. Baka pwede. O baka favorite ng character si Spider-Man. Si Spider-Man. Oy, Tatay Carlito, ingat ha. Pero gusto ko makita pag natapos na niyang ipinta yan, Quezon Avenue, yung Yan, oo. ano yung tawag dyan? O Underpass. Underpass. O, Pero diba? sa ibabaw siya. Sa ibabaw. Pintura. Malay mo, pagkatapos sa ibabaw, bababa siya sa ibaba. pwede. O, basta ingat lang ha, Tatay Carlito. Si Tatay Carlito, patunay yan na hindi, Age doesn't matter. Yes, oo, Diba? yun. Age not book mo. Age Basta doesn't matter. as long as may kakayahan ka, Oo. masipag ka pa rin, edi magtrabaho, 1,000 pesos a day. Diba? O, diba? Hindi na rin yung biro. Oo, At least above minimum wage. Tapos, aside from kumikita ka, edi syempre, sabi nga niya, masaya rin daw siya. Tama. At kasi kapaki-pakinabang pa siya. Correct. Oo. O ito naman, isang nakamamanghang eksena ang nasaksiyan ng mundo ng akyatin ni American rock climber Alex Honnold ang Taipei 101 sa Taiwan Wow. na walang lubid. Ayan, sinasabi mo kanina si Spider-Man. Oo, yan Ayan siya. na. Ayan na si siya. Spider-Man. Oo, Ayan. walang lubid ha. Walang safety. Walang safety net yan ha, at walang protection grab. Ito yung buwis buhay. Grabe. OA. Anong nakakain nila? Diba? Pinapayagan niya? Ako takot ako sa heights. Ako rin, hindi. Tsaka pag ganyan, wala kang safety Diba? gear. Oo Aakatin mo. Parang gloves lang ang Oo. suot-suot niya, no? Oo. Oo nga, no, tama ka. Bakit pinapayagan yan, Yes. di ba? So, that's May not, pitsang kumapit gamit ang kamay. Diyos, naku. At paalamang habang pinapalakpakan ng mga nanonood sa ibaba. Naantala man dahil sa ulan, mas naku, umulan pa, ibig sabihin, Naku, madulas pa yan. madulas, oo. Mas lalo nitong pinataas ang attention at excitement. Hinarap niya ang mga mahihirap na bahagi ng gusali, kabilang ang tinaguriang bamboo boxes. At paminsan-minsan ay humihinto sa balkonahe para magpahinga. Bagamat hindi siya ang unang umakyat sa Taipei 101 na inakyat din ni Alain Robert noong 2004. Pero may safety gear tong si Alain, ha? Ang kauna-unahang nakagawa nito ng walang anumang protection. Nakapunta na ako dyan. Yes, I was just there, di ba? I was in Taipei noong January 1. Pero yung sa akin, paano siya bumaba? Ayun na nga. Baka nag-escalator na. Or nag-elevator na pababa. Paano siya bumaba? Grabe, no? Anyway, naku, wag natin gagayahin yan na kasi buti na lang walang nangyari sa kanya. Pero, it's better to be safe than sorry. Oo. Di ba? Yung mga ganyan kasi baka may hinahabol silang mga world record or pang content nila. Oo. Pero, ako minsan- personally, I think it's not worth it. Tama, di ba? Diba? Kaya yung daming content creators, di ba? Yes, buwis-buhay buwis din. buhay, oo. Meron mga nakita nga ako dati nung bago pa yung mga YouTube na yan. May Oo. kumakain ng mga paputok. Ay. Ganon. Or dito nilalagay sa mga basilang bahagi ng katawan. Nako. Di ba? Parang bakit? Parang content. Bakit? Nako, wag. Wag na. Health is wealth. Unahin niyo muna ang inyong Correct. kalusugan at inyong safety. Safety. Yan. Ito naman.
Miss Ricky, what is the weather forecast tingnan nga natin, aside bakit from tayo it being naka-jacket? cold? Bakit tayo naka-jacket? Oo. Alamin na po natin ang status ng panahon ngayon. Nalusaw na ang low pressure area na dating bagyong Ada sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, patuloy na uulanin ang Visayas at Mindanao epekto ng shear line at northeast monsoon o amihan. Nagbabala po ang pag-asa sa malalakas na pag-ulan at pagbaha sa eastern Visayas at Mindanao habang ang amihan naman ang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Asahan din ang pag-ulan sa Cagayan Valley, bahagi ng Visayas, bahagi ng Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Makararanas ng isolated thunderstorms sa Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas, Sorsogon, Masbate, Camiquin at Misamis Oriental. Makararanas naman ang Metro Manila ng light rains Ayun. habang asahan ang malamig na panahon sa Baguio na makararanas ng 12 to 20 degrees Celsius. Nakaranas naman ang pagyayelo o frost sa Yay. England. Oh. Paway, Englandad, Englandad? Paway. Atok. Atok, Benguet nitong weekend matapos wagsak ang temperatura. Ito nabalitaan natin to. Oo nga. Sa 6 to 8 degrees Celsius. Ayan na nga. O kaya may Grabe. lumalabas na memes. Ang Oo. Pilipinas ngayon ay nababalot ng 9. Yelo, ng 9. Ayan. What is 9? Snow. Snow. Oh. Makararanas tayo ng maximum temperature na 29.9 degrees Celsius. Aba, mababa yan ha. Oh. Mamaya 3:30 p.m. maximum natin 29.2. Oh. At lulubog ang araw mamayang 5:52 p.m. Speaking of Grabe. weather, nakararanas naman ng severe winter storm ang mga taga-Estados Unidos at Canada ngayon. Correct, oo. Apektado ang mahigit 200 million na katao mula Texas hanggang Canada, pati na rin sa East Coast. Yes. Pupunta ka pa naman ng East Coast. Ay, hindi, pero sa May pa. Pero yun na nga, balita ko nga parang nag-negative 10 at sobrang Grabe, no? lamig. Grabe. Pati daw sa Tokyo, ang lamig-lamig Oo. din daw. Sa Europe, umabot na negative 20. Wow, grabe. Diba? Usually, hindi. Usually, ang kanila doon negative 2. Oo, Ngayon, oo, nag-umabot oo, ng negative 20. oo, Ito pa, oo. maraming pong lugar ang nagdeklara na ng state of emergency at maraming flights na ang cancela dahil sa tinaguriang monster storm. Monster storm. Ayon sa eksperto, mas matindi ito kumpara noong 2021 winter storm. Pinakamatinding panganib ngayon ang extreme wind chill na tinatayang aabot sa negative 50 degrees Wow. Fahrenheit, Fahrenheit. sa ilang lugar. Para sa marami po nating kababayan na apektado ng matinding taglamig sa US at Canada, naku, ay mag-ingat po dahil maaaring magdulot ito ng frostbite sa Yes. loob. Wala pang 10 minuto. Frostbite. Grabe, no? Nagka-frostbite ka No. na ba? Hindi pa. Sakit yan. Pwede matputulan ng daliri ha, dahil sa Oo. frostbite. Tapos, di ba, minsan parang, I don't know how true it is, di ba? Sa sobrang lamig, di ba? Oo. Pag minsan may isang bata yata, dinilaan niya. Ay, Kasi, naku. dumikit yung dila doon sa wow, it was really a medical emergency. Kasi nga, parang he wanted to try it Oo, lang. oo. Kasi Naku, sa sobrang delikado yan. lamig. Pag gano'n niya, ang bilis, yumelo. Yung dumikit ka agad yung dila niya doon sa poste. Yun eh, na Nakalala ko dinilaan niya. yan. Naalala mo yun? Ang ginawa ko tuloy, dinilaan ko din yung freezer namin sa bahay. Dumikit ka. Frostbite. Grabe, no? Dumikit ka. Oo. Ay, pero ano yun na, huwag niyo pong gagayahin Huwag yung yun. gagayahin. Oo. Kaya tandaan po lalo na sa mga kababayan po natin dyan sa Estados Unidos and Canada, manatili sa loob ng bahay, panatiling mainit ang katawan at kamustahin at pantayin natin ang isa't isa. Correct, oo. So talagang maraming sakit talaga pag sobrang lamig Sobrang ang lamig. nararanasan Grabe po talaga ang natin. climate change, ano? Yes, oo. Iba ngayon, ano? Grabe. Talagang sabi nga nila ngayon daw, may dati wet and ano yun? Wet and dry lang tayo sa Oo. Pilipinas. Ngayon, super wet and super dry na tayo. O, mamaya may makakausap tayo mula sa Climate Change Commission, si Commissioner Albert de la Cruz. Kasi aside from climate change, because of climate change, Oo. nagkakaroon tayo rin kakulangan na ng tubig. Water bankrupt na daw Oo. tayo. So anyway, yan po samahan nyo kami ni Ricky. Pero bago po yan, dahil nga Lunes ngayon, alam po natin, tuwing Martes, galawan po ng presyo ng produktong petrolyo. At kung kayo po ay may budget, magpakarga na po kayong lahat, lalo na sa diesel po, dahil po aakyat po lahat po ng ating mga produktong petrolyo. Ito po, estimate, pero more or less, ito na. Ang diesel, aray, 1 peso 20 centavos hanggang 1 peso 40 centavos po ang iaakyat. Ang gasolina po, 20 centavos hanggang 40 centavos po kada litro. At ang kerosene naman, aakyat po ng 60 centavos hanggang
ng 80 centavos kada litro. So sa lahat, lalo na po sa diesel, ang pinakamataas po, 1 peso 20 centavos to 1 peso 40 centavos kada litro po ang itataas. At ang kadahilanan po ng pagtaas po ng ating mga produktong petrolyo dahil po may dalawang oil fields dyan po sa Kazakhstan na tumigil dahil daw may problema rin. At sa Black Sea at tumataas po ang demand dyan po sa China. Kasi nga winter malamig. So kailangan ng mga heater, ganyan na naman. Okay, so tatlo pang ang issues pa rin po natin tatalakay ngayong umaga. Siksik na siksik pa rin. Issue number 1, Miss Ricky Matay. Eto na, nagbabala na po si US President Donald Trump na papatawan niya ng 100% tariff ang lahat ng produktong galing Canada kung itutuloy umano nito ang pakikipag-deal sa China. Ito ay matapos ang isang talumpati ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Davos, Switzerland, kung saan sinabi niyang tila nagkakagulo na ang world order na pinamumunuan ng Estados Unidos. Aba, may katotohanan ba naman ito? Una nang sinabi ni Trump na plano niya ang pagbubuo ng isang Board of Peace. Pag-usapan po natin ang implikasyon nito sa buong mundo at paano nga ba tayo maaapektuhan. Kasama po natin mamaya live si Professor Carlos C. Tabunda Jr., ang Dean of School of International Relations sa New Era University. Diba? Tapos yun na nga, marami rin pong nababahala na sa Amerika, di ba? Dahil nga yung ICE, yung immigration officers nila, parang ang dami nang napapatay. Di ba? Sabi mo nga, over the weekend, nung Saturday, yung isang American. Nurse pa yan, nurse pa siya, 37 years old. Si Petri. Si Petri, pinatay habang tinutulungan lang niya, may no? isang babae siya Isang babae. may pinoprotektahan siya babae. Kasi siguro nurse talaga siya, nasa kanya yung public service talaga, no? Yung what do you call that? Pagtulong niya, di ba? Pagprotekta sa buhay. So may, apparently, so allegedly, merong mga ICE agents. Hinaharas na babae, itong ICE agents. Kasi tinulak nila sa pavement. So siya, pinotektahan niya yung babae. Tapos ang ending, Siya yung nabaril. siya yung binarel. Binarel, ninakawan ng barel. So titignan po natin kung ano ba talaga nangyari. Pero ang dami kasi video na nakunan talaga. So now the outrage in Minneapolis talaga lalong tumitindi. Ngayon, Kasi grabe. nakuha sa video eh. Yes, So hindi natin alam kung paano nila That's why lulusutan ito. Kaya nga maraming nababahala na sa Estados Unidos. Sinasabi, ano ba nangyayari? Bakit nagiging violent na? So a lot of people are comparing it, parang yung drug on war, yung war on drugs ni Duterte. Yan naman ngayon si Donald Trump against mga illegal immigrants na hindi pa naman napapatunayan. And di this ba? guy, si Petri, he's typical American. Hindi mo siya pagkakamalan talaga na immigrant talaga. Blonde hair, yung mga tipong ganyan. At saka may tsura. 37 years old. And he saves lives. Yes, mga veterans sa nurse. isang ospital. Yan. Ay, nakakalungkot. Kaya hindi ko alam sabi nga nila, ingat daw sa mga turista magpunta ng Amerika ngayon. Pero di ba sabi naman niya, ni Mon Abrea, sabi niya, Pat, okay lang yan kasi yung mga Pilipino, hindi naman nila hinaharas. Alam naman nila yung mga Pilipino, peace-loving. Paano yan? Yung mga Pilipino, iba-iba yung tsura. Minsan mukhang Mexicano, mukhang Chinese, mukhang Koreana, mukhang mga blonde. Si Ricky, pagkakamalang blonde. Baka ba pagkamala ako South American char? South American char. Okay, issue number 2 naman po natin. Idineklara na po sa isang report po ng United Nations ang Global State of Water Bankruptcy. Ito nga yung binanggit ko. Base po sa report ng United Nations Research Institute, ang mundo po ay pumapasok na po sa isang panahon ng pandaigdigang pagkawala ng tubig kung saan po ang mga ilog, lawa at aquifers or nakaimbak na tubig sa ilalim po ng lupa ay nauubos na po ng mas mabilis kaysa sa kapasidad po ng kalikasan na palitan ang mga ito. Mapipigilan ba natin itong pagwawala ng tubig, itong water bankruptcy? Samantala, isinusulong naman po ngayon na isama sa climate cycle ang super wet at super dry season. Bakit po kailangan ito? Pag-usapan po natin yan. Mamaya kausap po natin si Climate Change Commissioner Albert De La Cruz. Yan po ang ating issue number 2. May isip mo ba yun na sa dami ng tubig ng buong dito, mundo, mauubusan tayo ng tubig. Issue number 3. Issue number 3, nagpasalamat po ang PCG sa China Coast Guard matapos masagip ang 17 Filipino seamen matapos tumubog ang Singaporean flag cargo vessel MV Devon Bay. Kasabay nito, tiniyak ng PCG ang koordinasyon sa International Maritime Authorities at ang kahandaan sa mga ganitong emergency sa hinaharap. Ayun po, makita niyo sa video kung kayo ay nanonood. Naku, binibigyang diin nila ang kahalagahan ng humanitarian cooperation kahit may masalimuot na relasyon sa pagitan ng Pilipinas
US at ng China. Alamin po natin ang update ito mula sa tagapagsalita ng PCG na si Captain Noemi Cayabyab. That's so unfortunate, no? 17, tapos dalawa yata ang namatay dyan, no? So, mamaya hingi tayo. Parang sunod-sunod yung mga maritime accidents, eh. Kanina lang may breaking report rin. Oo, may isang barko sa may Mindanao yata ang lumubog. No? Tapos 362 yata yung mga pasahero. So, So, hingi tayo ng update bakit parang sunod-sunod itong mga aksidente nangyayari. At para sa ating question of the day, bago po tayo mag-break, ayon po sa pinakahuling survey po ng Okta Research, ang pagtaas po ng sahod ng mga manggagawa daw ang pinaka-urgent na issue na gusto po ng maraming Pilipino na aksyonan ngayon. Siyempre, gusto nila dahil nagmamahalan lahat ng mga bilihin, di ba? So, dapat talaga tumaas. Sabayan naman, di ba? Yes, di ba? Ang ating sweldo. Kaya kung kayo pong tatanungin, ano po ang pinaka-urgent na issue na dapat unahin po ng ating gobyerno ngayon? Bakit? Ito, multiple choice. A, ang pagtaas po ng sahod ng mga manggagawa. B, pagkontrol sa presyo ng bilihin at serbisyo. C, paglikha po ng mas maraming trabaho at kabuhayan. O D, paglaban sa korupsyon sa gobyerno. At saka E, all of the above. Kung akong tatanungin, gusto ko all of the above. Sana kung pwedeng sabay-sabay, no? Oo, di ba? So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. Ayan. At magbabalik pa po ang ASBN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SBN. Muli, alas 8:28 na po ng umaga. Silipin na natin po mga maiinit na balita para sa araw na malamig na Lunes, January 26, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline ay Malacanang, binatikos po si Senator Amy Marcos. Binigyan diin na hindi dapat gawing biro ang lagay ng kalusugan ng ating Pangulo. Rekto, hiniling sa DOH at PhilHealth na tiyaking nakikinabang din sa mga benefits package ang mga middle-income contributors. At ang IPC, anti-dynasty law at reforma sa party list system, prioridad ng Senado sa pagsisimula muli ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. Makabayan Block, muling inihain ang impeachment complaint laban kay PBBM. At para sa ating world news, Donald Trump nagbabalang papatawan ng 100% tariff ang Canada. Alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, nakaligtas sa pananambang 3 suspect patay. At para sa ating showbiz balita, Claudine Barreto, emosyonal sa umano'y pagdukot sa kanyang mga anak ng kanyang production assistant. Nako, grabe yan. At ang oras, alas 8:29 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng ating mga headlines. Nanawagan na po ang Malacanang na hihinaon, sinseridad at malasakit kasunod po ng mga pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay ng kondisyon ng kalusugan po ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan diin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na dapat tratuhin ng may kaseryosohan at tunay na malasakit ang kalusugan ng Pangulo habang siya ay nagpapagaling mula sa isang kondisyong medikal na nangangailangan ng maikling panahon ng pagmamasid sa ospital. Nanawagan po si Jose Castro na huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Sinabi niya ito kasunod po ng paglabas ng social media post ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi nito na nagkasakit ang Pangulo dahil walang umaasikaso sa kanyang kalusugan sa Malacanang. Narito po ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Yan po ang tinig ni Senator Amy Marcos. Sa pasaring po ng senadora sa mga nakapaligid kay Pangulong Marcos, sinabi pa niyang wala naman talagang nagmamalasakit dito at sariling kapakanan lang ang iniisip. Pinayuhan pa niya ang Pangulo na iwan na po ang mga nakapaligid sa kanya. Narito muli si Senator Amy. Kanya-kanyang agenda kayo dyan, wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya.
Tinig muli ni Senator Amy Marcos na paulat na kinailangan pumunta po ng ospital ni Pangulong Marcos noong gabi ng Miyerkules, January 21. Tiniyak po ni Yuse Claire Castro na hindi delikado sa buhay ng Pangulo ang kanyang karamdaman. Kalaunay, ibinunyag mismo ni Pangulong Marcos na natukoy na meron siyang diverticulitis na posibleng dulot ng stress at pagtanda. Pamamaga ito ng mga bahagi po ng large intestine na karaniwan sa mga nasa edad 50 pataas. Karaniwang sintomas nito ang pananakit ng tiyan. Narito po ang pahayag naman ng ating Pangulo. Apparently, I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Yan po ang tinig ng ating Pangulo. Samantala, hiniling ni Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na palawakin pa ang mga benefits package nito lalo na para naman sa mga middle-income contributors. Sinabi po ni Recto kay Health Secretary Teodoro Herbosa at PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado sa isang pagpupulong noong January 20 na talakayin ng mga reforma para gawing pang mas abot kaya at madaling ma-access ang healthcare. Binigyan din ni Recto na dapat makatanggap din ng mga benepisyo ang kapantay ng kanilang mga kontribusyon ang mga naguhulog na miyembro lalo na ang mga middle class na Pilipino na tuloy-tuloy ang pagbabayad ng mga buwis at PhilHealth Premium. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng implementasyon ng zero balance billing, isang polisiya na naglalayong alisin ang labis na gastos para sa mga mahihirap na pasyente sa mga ospital ng DOH at tugunan ang mga kakulangan na patuloy na nagpapabigat sa mga pamilya. Iniulat naman ng DOH na nasa huling yugto na ito ng pagkukumpleto ng kanilang healthcare provider network model na nilalayong magbigay ng mas mabisang suporta sa mga local government units na nagbibigay ng mas mataas na antas na medikal na nag-aalaga at nagpapabuti sa referral system sa ilalim naman ng Universal Healthcare Law. Ayon po kay Recto, ang mas malapit na koordinasyon ng mga pambansang ahensya at mga LGU ay susi para matiyak na mga reforma sa pagpupundo ng healthcare ay magdudulot ng tunay na kaluwagan sa mga pasyente sa lahat ng mga income groups. Sa ibang balita naman po, tiniyak po ni Senate President Vicente Sotto III na agad na tututukan ng Senado ang panukalang Independent People's Commission o IPC, ang Anti-Political Dynasty Law at ang hakbang para sa pagre-reforma sa party list system sa muling pagsisimula ng regular session po ng Kongreso ngayong araw. Ayon po kay Senate President Sotto, nananatiling pangunahing agenda ng Senado ang panukalang Independent People's Commission o IPC. Sa kabila ito ng mga isyong bumalot sa pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Nais po ng mga nagsusulong ng panukalang IPC na gawin itong mas malaya at mas may malawak na kapangyarihan sa pag-iimbestiga at pagpapatupad ng batas para labanan ang laganap na korupsyon sa pamahalaan. Iginiit po ni Senate President Sotto na mahalagang maipasa ang Senate Bill No. 1512 na magtatatag sa IPC. Magiging saklawan niya ng IPC ang lahat ng anomalya sa pamahalaan, hindi lamang sa Department of Public Works and Highways. Isinusulong din ni Senate President Sotto ang pagpasa sa panukalang magre-reforma sa party list system para tiyaking kinakatawan nito ang mga marginalized sector. Ayon po sa Senador, nababahala siya na naaabuso na ang party list system. Naging paraan na lamang anya ito para makapasok sa Kongreso ang mga kontratista at iba pang mayayamang individual na may ibang agenda. Tinukoy po ni Sotto bilang halimbawa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na naging sentro ng iskandalo kaugnay po ng mga anomalya sa mga flood control project.
Ricky, makinig ka dito. 70% anya na mga nakaupong party list ay kinakatawan ng mga kontratista. 70%. 70%, yes. Grabe, Oo. no? Kaya ako talagang dapat talaga yung anti-dynasty bill, yung reform sa party list system, tapos itong IPC, talagang dapat talagang hindi lang isulong, maging batas na talaga yan. At saka hindi ko alam kung nabaltaan mo dati, no? Minsan ang party list system binibenta. Yes! Oo, Grabe, so- milyon-milyon, di ba? Oo. Para lang makuha yung pangalan or something, oo. di ba? Ginagawang negosyo Ginagawang din. negosyo. Pero I think naman, to be fair, the spirit of it Oo. was a really good one. The original spirit. The original spirit of Yes. the party list system. Pero because ang Pilipino, magaling makahanap ng lusot, Oh, naku. di ba? That's Ayan unfortunate, na. no? Yes, Yung parang yes. yung talagang kung bakit siya nabuo, maganda naman yung layunin Oo, sana. yes, So tignan oo. natin paano nila re-repasuhin. Ano? okay. Samantala ng PATP, muling ihahain ngayong araw ng Makabayan Bloc ng Kamara de Representantes at ng ibang grupo ng oposisyon ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga miyembro ng Makabayan Bloc, umaasa silang wala nang magiging dahilan para hindi tanggapin ng Kamara ang reklamo. Nakatutok ang impeachment complaint ng Makabayan Bloc sa papel umano ni Pangulong Marcos sa pagsusulong ng sistematikong korupsyon o patronage o pagpapadrino, pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan sa mga unprogrammed appropriation at direkta at personal na papel sa mga kickback scheme. Ang reklamo ng Makabayan Bloc ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, kasunod ang reklamong inihain ng pribadong abogadong si Andre De Jesus. Nasa Office of the Ombudsman or Office of the Speaker na ang naturang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng House Secretary General ang ikatlong complaint na isinusulong naman ni na dating Congressman Mike Defensor at dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Hindi tinanggap ito at ang reklamo ng Makabayan Bloc dahil wala si Secretary General Cheloy Garafil. Nasa Taiwan siya doon o noon para tumanggap ng parangal. Samantala, tiniyak ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Alexander Sandro Marcos na hindi haharangin ng Kamara ang impeachment complaint laban sa kanyang ama at sa iba pang mga opisyal. Tiniyak ni Congressman Marcos na gagawin ng Kamara ang tungkulin nitong aksyonan ng impeachment complaint alinsunod sa 1987 Constitution. Pero Pat P, may nauna na na nag-file. Oo nga At ang kultura dyan sa Kongreso, I don't know if it is in the House rules talaga o kultura lang siya o tradisyon, na kung sino yung una nakapag-file, ayun yung tatanggapin. Tatanggapin. So we don't know, we're not sure Oo. kung itong mga susunod pa na impeachment complaint ay makaka-apekto Oo. sa unang na-file, which was supposedly a flimsy complaint. Yes, di ba? Oo. Kasi di ba parang yung ano nila dyan, yung kanilang hinala, kaya final yan, parang pumasok dun sa one-year bar rule, para wala na pwede magsampa ng kaso laban sa ating presidente. Kasi sabi nila, si Attorney De Jesus may kaugnayan kay First Lady Lisa na dininay niya. Oo. Di ba? Tapos yung isang kongresista na nag-endorse, magsusponsor, sabi nila, pumirma rin yan sa impeachment Kay ni VP Sara. Sara, Di ba? So, tingnan natin kung paano ihahanda ng Congress yan at saka kung aabot sa Senado. Ayun na nga. Sa January 26, if I'm not Oo, mistaken, oo. yung kailang first day of resumption of session nila. Di ba today? After For the 26 Senate? ba ngayon? Oo, today's Ayan, the 26 na yan. Ayan na, kaya nag-uunahan na sila. Oo. Nag-uunahan na sila. Oo. Pero hindi naman ito yung una nangyari. Ito, tatandaan mo yung panahon ni President GMA. Oo. Mayroon din lagi nagpa-file. May isang sumikat dati na, Naku, hindi ko na na abogado. maalala. Oo. Parang every year may fina-file siya. Na laban, na kaso. impeachment. Oo. And some are saying it's to protect the former president, president. yes. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Unahan ngayon, tingnan Oo. natin. Naalala ko lang sabi ni Senate President Tito Soto, sabi niya, kung umabot man sa Senado, he will act on it forthwith. Ngayon alam na niya. English Alam na New niya. Jersey Oo, Senator forthwith Soto. na. So, Hindi alam niya katulad dapat. ni dating Senate President Cheese Escudero na sabi nila, forthwith na, bakit niya parang inuupuan? Sabi niya, hindi naman nakasulat doon na agad-agad, aura mismo. English New Forthwith. Jersey Senator Soto, alam niya yung definition. Okay, sa ating world news naman po, nagbabala po si US President Donald Trump na papatawan daw niya ng 100% tariff ang Canada kapag itinuloy nito ang kanilang trade deal kasama po ang China. Binalaan po ni Donald Trump si Canadian Prime Minister Mark Carney na ang naturang kasunduan ay maglalagay sa Canada sa panganib. Hinikayat po ni Carney ang mga Canadian na bumili ng lokal na produkto bagamat hindi niya direktang binanggit ang banta ni Trump. Kamakailan lang po ay bumisita po si Carney sa China para pasimulan muli ang napinsalang relasyon ng Canada sa China na ikalawang pinakamalaking partner sa kalakalan ng Canada.
Nung una ay suportado po ni Trump ang pagbisita ni Carney sa China. Pero kamakailan lang ay nagbabala si Trump na maaring gamitin ng China ang Canada para paikutan ang mga taripa ng Estados Unidos. Kapag itinuloy ni Trump ang bantang taripa sa Canada, magdudulot ito ng malaking epekto sa mga industriya ng naturang bansa. Nalagay sa alanganin ang relasyon ng Canada at Amerika nang batikusin ni Carney ang interes ni Trump sa Greenland. Sa World Economic Forum po dyan sa Davos, Switzerland, hinikayat po ni Carney ang mga middle powers na magtulungan laban sa paghahari ng Amerika. Di ba nga kasi when was that, last year, 2 years ago, di ba, nag-ano si Donald Trump na tataasan nga yung mga taripa mula sa Canada. Ito naman, may black siyang iPad na. Oo, di ba? So ang Canada, ang ginawa nila, tinanggal nila, di ba, sa mga shelves nila, yung Yes, mga made in the American. US products para pakita na sila ay tumututol. So tingnan natin kung paano mag-aayos-ayos itong ating mga world powers kaya talaga. At ang oras, alas 8:43 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Professor Carlos Tabunda, ang Dean po ng School of International Relations sa New Era University. Kaya pag-usapan po natin itong Board of Peace na gustong buuin ni Donald Trump, itong taripa na gustong isang pa rin ni Donald Trump sa Canada, at iba-iba pa mga yun nangyayari dyan sa Amerika. Diba? Although immigration, pero I'm sure apektado pa rin ng international relations natin. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. Oras! Alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Professor Carlos Tabunda Jr., ang Dean of School of International Relations. Diyan po, kapitbahay natin sa New Era University. Magandang umaga po, Prof. Welcome back sa ASPN at Happy New Year rin po sa inyo. Good morning po. Prof? Ay, nawala si Professor. Ano nangyari? Balikan na lang natin. Balikan natin. Pero sabi ko kanina, nung tinetest natin yung audio at video ni Professor, sabi natin, Prof, naku, ang dami natin pag-uusapan. Saan tayo mag-uumpisa? Kasi gusto nga natin i-discuss sa kanya yung US-Canada-China tension, di ba? Kasi nga, nag-ano na, as usual, nag-threaten na naman si Donald Trump na papatawan niya ng 100% tariff ang Canada. Kung ituloy nila yung kanilang trade relations with China. Tapos, ito nga, gusto rin niyang bigyan ng, gusto niya magbuo ng Board of Peace. Ay, may United Nations Ay, may na. United Nations Security Council. At tapos kanina nga, yung pinag-usapan natin, yung sa ICE, di ba? Yung sa immigration, di ba? Na parang kaliwat kanan every week yata may napapatay. Sabi mo nga, di ba, para may quota yata May sila, quota. no? Parang narinig ko, may quota na dapat sila, ewan ko kung ang Mahuli. quota nila ay pumatay o pero quota grabe na naman yun. maghuli. Oo. Pero sabi nga nila, so many people are likening it to the drug war rin, Yes, di ba? Yung oo. nagkaroon ng mga EJK. Kasi sabi nga nila, may parang quota rin dati yun na dapat may mga mapatay. So sana hindi naman tayo humantong sa ganyan. So anyway, habang hinihintay po natin na ma-establish ulit yung communication line with the professor, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky, take it away. Ito na nga po, nag-viral po kahapon ngayong or nung weekend ang pananambang po sa alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur na si Ahmad Ampatuan. Nasakta naman ang dalawang security escort si Ampatuan sa pananambang sa kanyang convoy kahapon ng umaga. Nakaligtas si Ampatuan dahil nakasakay siya sa isang bulletproof na sports utility vehicle. Napatay naman sa pursuit operation ng pulisya at army ang tatlo sa mga sangkot umano sa pananambang. Dalawang pagtatangka sa kanyang buhay na ang nalampasan ni Ampatuan sa loob na nakalipas na 5 taon. Grabe Kaya, yun. kung ganun talaga, magpapa-bulletproof ka na rin. Oo, ano yung ginamit? Ano yung tawag? Para Basuka ba? RPG. RPG. Anong ibig sabihin ng RPG? Parang basuka. Parang basuka, no? Diba? Siguro, Talaga, broad daylight, ha? oo, talagang gustong patayin talaga, no? Grabe. Sabi ko, grabe, buti na lang apelido ko, Dasa, hindi Ampatuan. Parang lagi sila yung nai-involve sa mga Oo. ganyan. Ano? And then Ba't ang many daming decades nagalit ago, sa di ba, kanila? sa Mindanao, pag Oo. di maporo, Ay, naku. di ba, nakakatakot Oo. rin. Okay, oras muli. Alas 8:48 na po at kasama na po natin sa linya si Professor Carlos Tabunda Jr., ang Dean po ng School of International Relations dyan po sa New Era University. Magandang umaga, Prof. At welcome back po sa ASPN. Ay, walang audio. Good Professor, morning, nakamute po, Prof. Tata.
Ayan. Okay na. Ayan. Sorry, Good morning po, Prof. Good morning, magandang umaga at belated Happy New Year sa ating lahat. Ayan, Great belated- to be back in the program. Belated Happy New Year. Sabi ko nga kay Ricky po, Prof, sabi ko ang dami natin pag-uusapan, hindi ko alam kung saan tayo mag-umpisa, pero umpisa na po natin dito sa binalita namin na ang Estados Unidos, no, magpapataw daw sila ng 100% na taripa laban sa Canada kung itutuloy daw nila ang kanilang trade relations with China. Bakit naman po ganun? Anong pakialam naman po ng Estados Unidos sa Seloso Canada? yata si Trump eh. Oo, may kanya-kanyang, kumbaga, soberenya naman nila yon, no? So, Professor, kayo po, ano sa tingin niyo po ang dahilan kung bakit po nag-threaten na naman po si Donald Trump laban po sa Canada? Actually, yung action na yun ni Donald Trump bilang reaction doon sa statement ni Prime Minister Carney doon sa Davos, ay tama yun. Nag-agree ako sa sinasabi ni Prime Minister na yun ay rupture of the world order, hindi transition. Rupture Kasi of the world. Yes, rupture is nababago yung dating world order. Ano yung dating world order? Of course, kasama yung major power, yung US, na kontrolado niya o malakas yung influensya niya doon sa mga bansa na kaibigan niya, lalo na yung NATO. And we have to remember, Canada is a member of NATO, not Atlantic Organization. Tapos, ang manifestation ng kanilang malakas na ugnayan ay yung, of course, trade. Tapos bigla mong babaguhin. At ang nakikita nga natin, pinapatawan niya sa katabi-kabilang tariff yung mga NATO countries na siyang pangunahing kakampi niya, siyang pangunahing supporter niya. Tapos bigla mong babaguhin. Yung trading it's not really the trading practices, it's not really the trading kundi yung political connections ng bawat. So bigla mong in-antagonize yung mga pangunahin mong kaalyansa. Oo. At of course, sa lahat ng mga bansa, ang pinakamalaking kaalyansa ng US ay of course Canada kasi kapitbahay, they share a common border. Okay, tapos bigla mong gagano'n din. So, magkakaroon ng magkakaroon ng malaking tawag ito, hindi transition kundi rupture. Babaguhin mo ngayon yung nakasanayang world order na kung saan ang mga bansang ito na nakaalyansa mo ay malakas yung inyong alyansa economically, politically, security-wise. So, bigla mong babaguhin. At kaya itong Canada ngayon ay biglang nakipag-build sa China na alam naman natin na pinakamalaking adversary ng US. So, mababago talaga yung order. Oo. But may follow-up question there po, Professor, is hindi ba nauna pa din naman po si Donald Trump nang pinatawan niya ng additional tariff po yung Canada? Kaya di ba ang Canada nag-react, tinanggal nila yung mga produktong gawa sa Amerika. Yung unang ginawa, siyempre, alam nga naman, ang Canada will just sit and let them be bullied. So, siyempre, magre-react sila and they will try also, of course, to protect their own interest also. So, what do you... Of course. Ganun talaga. Kasi sa international relations, kung titignan mo, ano ba yung how do you describe yung ginagawa ng mga bansa? Ang kanilang aksyon ay laging nakasalalay doon sa yung mas nakikinabang sila. Okay. Ngayon, so, politically, economically, security-wise, so, ang tingin nila, mas makikinabang sila sa ganito. So, worst comes to worst, bigla yung inaakala nilang kakampi nila, bigla silang gaganonin. Siyempre, titingin sila ng ibang, lalong-lalo sa titingin sila ng ibang markets, titingin sila ng ibang partners, kung saan ipagpapatuloy yung kanilang economic progress, yung kanilang national security at ibang mga konsiderasyon. So yun, hindi ka magtataka kung gagawin ng Canada. Although of course, wala sa hinagap natin na ngayon sa panahon na biglang magkakaroon ng gano'n. Pero actually, Prof, hi, good morning, Prof. This is Ricky, no? Pat P, Prof, alam naman natin na hindi ito yung unang pagkakataon na ginamit ni Trump ang pagpapataw ng taripa. In fact, nung unang termino niya bilang Pangulo, ginamitan din po niya ng tariff, lalo na yung China, di ba? Nilagyan niya ng tariff. 125 pa yes, or this was in Yung China, maintindihan mo pero hindi yung kakampi mo. Yes, pero correct. ito po, ito yung nga tanong natin, noong 2018 to 2019, syempre nagkaroon ng retaliatory tariffs din ang China laban sa Estados Unidos. So what I'm saying is, this is not the first time that it happened. Ngayon po, na pinupuntirya niya ang Canada, na second na pinaka-supplier niya, actually it's the #1 supplier ng enerhiya, ng agriculture,
agrikultura ng Estados Unidos. How realistic po na may paitutupad ito? Sabi nyo nga kanina, di ba, kung saan siya may pakinabang. Malaki po ang pakinabang ng Canada sa kanyang mga exports sa Amerika. Gaano po ka-realistic na magkakaroon naman ng sariling retaliatory tariffs ang Canada, for example, or meron siyang gawin laban sa Estados Unidos? Actually, yung isang kailangang pag-aralan niya, although lumalabas sa maraming mga pag-aaralan na ang nagsasuffer naman sa tariff ay hindi yung bansang pinatungan mo ng tariff kundi yung mismong American citizens. Bakit? Kasi tumataas yung presyo ng mga bilihin. In the first place, hindi sila ang nagpuproduce ng mga produktong ito, tapos bigla mong pinatawan ng tax. Pagpasok sa iyo, of course, mas mataas yung tariff. Hindi naman, base sa pag-aaral, hindi naman talaga yung producers yung nag-bear ng tariff, kundi yung siyempre ipapasa nila doon sa consumers. Correct. American. And isa pa ito sa dapat matandaan. For example, yung US-Canada trade relations, hindi ko nagpaataw ng tariff ang US sa Canada, mapipinsala natin ng Canada. No. Because maraming mga produkto, halimbawa mga sasakyan, na cross-border lagi yung nagkakaroon tayo ng global supply chain. Yung mga pabrika sa Amerika, kumukuha sila ng Spare parts. Mga spare parts, mga raw materials sa Canada, so dadalhin yun doon sa Amerika. Hindi naman natatapos sa Amerika yung production. Pag natapos yung isang stage ng production, babalik uli yan sa Canada. Balik. So palit-palitan. So in every step of the way, kung magpapataw ka ng tariff, sinong mapipinsala? Yung consumer. So hindi totoong nakabuti sa Amerika. Based on what I've read, so hindi totoong nakabuti sa Amerika ang pagpataw ng katakot-takot na tariff. In the end, ang mapipinsala yung end consumer. Yung mataas ang presyo ng bilihin. So, Professor, do you think na, again, this is all talk, rhetoric na naman, parang gusto lang mag-intimidate na naman si Donald Trump, matakot. At sa tingin mo ba, tatalab sa Canada, sila ba ay matatakot? Di ba? Kasi parang ano nga yun parang sabi nga nila, sinasaywar, tapos yun na nga, puro rhetoric lang, parang nauuna yung bikas ng mga salita. So what do you think at the end of the game, at the end of the day, ito ba ay puro all talk? He's not going to walk the talk? Is it realistic nga, Prof? Yes. Apparently, hindi natakot ang Canada. So, hindi na siya nakipag-deal sa China. Diba? So, of course, it's a trade deal. So, malaking parang sinasabi ni Carney, of course, Prime Minister Carney was the former president of Bank of England o Bank of Canada. Basta alam niya talaga kung paano patakbuhin yung economics. Hindi katulad ng isang leader na panay blaster. So, dito nakita natin na, ayaw niyo sa amin, sige, dito kami. At ang quote-unquote masakit, yung pinuntahan niya, yung kaaway. Yung umaway sa kanya na dati niyang kakampi. May follow-up question lang there, Prof, is kung sakali matuloy yung trade agreement between Canada and China, mas makakabuti ba yan? Kasi sabi mo at the end of the day, ang consumer ang either magbe-benefit o ang magiging dehado, no? Pag sa China sila kumuha, mas magiging mura kaya kaysa sa pag nanatili sila with Canada, with the US? Kasi alam natin, pag made in China, mas mura Kumbaga, talagang they produce. Mass production talaga sila. Tapos they supply halos the whole world, di ba? In terms of trade. So, will that benefit the Canadians more if they turn to China as a trade partner, as a major trade partner, compared to if they stick it out with the US? Definitely. Yung Canadian. Kasi kung ano man yung tariff na ipapatras, hindi mo naman talaga matatanggal yung tariff sa relasyon ng economic sa mga bansa. Definitely mas mababa. China. Nakapag-usap na yung si Carney sa China na okay, ganito yung gagawin natin, pero hanggang ganito ang tariff, which is definitely lesser than 100% or kung ilang percent mang tariff ang papatuloy Donald Trump. At definitely maiiwanan yung US consumers. Nakita na natin yun, di ba? Nag-tariff sa soybean, galing sa Brazil, etc.
ang pinamalaking producer ng soybean ay US farmers. So ano nangyari? Nung nagpataw ng tariff ang US, anong ginawa? Tumigil ang China sa pagkuha ng soybean. Dumiretso sila sa Brazil, dumiretso sila sa ibang bansa na nagpo-produce. Anong nangyari? Nalugi yung mga American Soybean farmers. Naku. Diba? So, Oo, makita natin. Ito lang kasi ang problema ko minsan, actually ako minsan hindi ko rin maintindihan bakit nangyayari, bakit ganito yung thinking na namamayani. When in fact, kung titignan mo, based on what I've read so far, at mga napapanood ko, talagang ang napipinsala in the end, the American farmers, the American producers, the American consumers. Oo. Ako naman siguro, Prof, dahil nabanggit mo na nga, di ba, na nakakapagpahina din ng relasyon ng Amerika itong mga trade wars na ito, no? Tayo po ay isang alyansa ng Estados Unidos. So, hindi tayo, ano po ang tingin nyo sa palagay nyo po ba ay kailangan makisawsaw kahit paano ang Pilipinas dito sa trade wars na ito? Which brings me to another topic, Pat P, kung wala ka ng tanong ukol dito. Yung itong tinatawag na Board of Peace ni Donald Trump, ano? Sabi nga nila bilang kaalyansa daw ng Estados Unidos, sa tingin nyo po ba ay mas may benepisyo po sa atin kung tayo ay maki-join dito sa kanyang Board of Peace o manahimik na lang tayo parang dito sa trade wars kung ayaw natin madamay? Actually, hindi tayo manadamay. Whether we like it or not, Madamay tayo. Kasi many of our goods are, kung hindi ang supplier mo ay galing sa kung sino mo sa mga paglalaking bansa na major actors dito sa conflict na ito. So definitely, tapos hindi kasi, sa major trading partner natin ng US, ngayon kung ganyan ka-unstable, unpredictable, definitely madadamay tayo. Ngayon ko sa Board of Peace na talagang ginawa para sa Gaza, after the destruction of Gaza, at kompetensya yung Security Council ng United Nations, parang questionable yung kanyang legitimacy. On legal grounds. Remember, bakit na-form ang United Nations? Bakit tapos meron pang Security Council? Ito ay kasunduan ng mga bansa. After World War II, we have to rebuild, itigil muna yung gera, let's form an organization yung United Nations na para mapag-usapan yung iba't ibang mga aspeto na magkakaroon ng kapayapaan at patutuloy yung ating pagtunlad. Walang ganong legitimate foundation. Wala akong nakikita legitimate foundation, legitimate agreement ng mga bansa para mag-form ng Board of Peace. At actually, imagine $1 billion yung membership. At meron kang personality focused. Chairman for life si Donald Trump. Ay, nako. Oo. So speaking... Paano pag nawala na siya? Correct, oo. So may $1 billion pala na joining fee. Kaya hindi talaga tayo pwede join. Hindi natin kakayanin. But speaking of peace nga, isn't it ironic that he wants to form a Board of Peace, but right now, in the United States, di ba, marami pong nangangamba dahil nga kaliwat kanan, parang sunod-sunod po, yung pagpapatay po ng ICE sa mga suspected pa, no, ng mga illegal. American citizens talaga. American citizens yung pinapatay. Oo nga. Kaya nga So, isn't that ironic nga na gusto niya magkaroon ng Board of Peace pero sa kanyang tahanan, sa kanyang bansa mismo, nagkakagulo na, no? Marami na po talagang ang nagagalit kasi nga parang mga innocent bystanders like tayo nga to the P3, tumutulong lang siya, pati siya po ay naging biktima. Ano po masasabi niyo po dito sa laban po, no, sa kampanya po ni Donald Trump laban sa mga illegal immigrants pero hindi naman po napapatunayan na sila po ay illegal? Actually, ang attitude ko na lang din, always expect the unexpected from Donald Trump. Expect the unexpected. Expect the unexpected. Yung ginagawa ngayon, of course, yung sinasabi nga nila, yung tinatakpan kasi nila yung nangyayari sa yung iba. So kung medyo bakit may eyes kasi makikita mo kasi ito kasi yung pandering to his supporters kasi alalahan natin bakit siya nanalo. Sabi niya, okay, tatanggalin natin ng mga illegal immigrants, etc. So ito yung manifestation ng sinabi niya. Pero as it is, hindi nila natitignan yung implications. Ang laki ng implication sa democratic ideals na kung saan
tinitignan ng buong mundo ang Amerika bilang champion of democracy. What is happening right now is a kabaligtaran nung pinapalagaan ng democratic ideals, which sa tingin ko ay hindi talaga katakataka. Remember yung January 6, 2020 ba yun? Yung nilusot nila yung Capitol. Hindi nag-attempt si Donald Trump na baliktarin yung resulta ng eleksyon kasi natalo siya kay Joe Biden. Yung nangyari doon sa mga lumusot, napalaya niya. Napalaya niya. That was the first order, di ba? Nung siya po ay naging presidente. At ano yung narrative na pinapalabas nila during the hearings, during the discussions on the January? Ano sabi nila? Yung mga tao doon na lumusod are just expressing their democratic principles. Oh my goodness. Papatayin mo yung vice presidente, papatayin mo yung mga nagsacertify ng resulta ng election. Nilulusod mo yung Capitol na siyang pinakamalaking simbolo ng democracy sa Amerika at sa buong mundo. Tapos sasabihin mo, yung ginagawa nila is just an expression of the democratic ideals. Okay. So parang sa isang nag-aaral sa tungkol sa democracy, sa political science, bakit parang hindi naman natagal ito ang democracy? You resort to extreme violence para lang ma-promote yung iyong pansariling interest. So hindi na ako nagtataka kung ganitong nangyari kasi nakita natin yung expression ng January 6 na binaligtad nila yung ibig sabihin ng democracy. Oo, sir, ito naman po from an international relations point of view, no, from a standpoint of the international relations community nga. Sa tingin niyo po ba, diretsahan na lang po natin, kailangan na po bang buwagin itong ICE? Kasi nga, very soon, aayusin na po ng kanilang kongreso sa Estados Unidos yung budget ng ICE. So a lot of lobbyists are saying na kailangan na itong buwagin dahil nga parang mas nakakasira pa ito sa unity ng Estados Unidos, lalo na sa international relations, then nakakaapekto to sa pananaw ng mundo sa kanila. Sa tingin niyo po ba kailangan na buwagin itong ICE? From an outsider's point of view, kasi outsider naman tayo, when you look at the principles of democracy, parang mali nga, so dapat itigil na nila. Pero in the end, ano yan decision niya ng mga Amerikano But that's their internal affairs. Ang problema, yung internal affairs nila, since they are the most powerful country in the world, has implications doon sa ibang mga bansa. Nakita natin, ang pagkakaalam ko, nanalo yung budget nila sa sa lower house ata. Lower house. Aakyat pa yan sa Senate. At ang basa ko, parang there are even some Democrats, congressmen na sinuportahan yung budget. Pero nakakalungkot. Kasi nakikita natin ngayon, tama si it's a rupture of the old order. So nababago na pati yung ano ba ang Amerika? Ito isang bank na pinaunlad, pinalakas ng mga immigrants. Diba? Tapos, nakikita mo sino ang tinitira ng mga immigrants. Yes, Immigrant, diba? Irish yung father niya. Correct. Even his wife is an immigrant. Even his wife, definitely immigrant. So, both wives, the ex-wife and the present wife were both immigrants. So, namatay nga lang na sa Ivana Trump, di ba? Pero in the end, pinapanood na natin sa diba? Although of course, ang mga desisyon nila, apektado tayo lahat. So, Professor, in the end nga, sabi natin, although 2028, election rin ulit nila, di ba? 4-year term lang po si Donald Trump. Saka merong midterm ngayon, 2026. May midterm. Ang inaasahan, mababaliktad na yung majority. Hopefully daw, Democrats na yung mamamayani sa House of Representatives. So, pag Democrats ang mamayani, nakikita naman natin Republicans ang kumukontrol ngayon. So, paano si Donald Trump napapataban nyo? Hopefully, sana, sa kanilang forme, kung Democrats magkakaroon ng mas malaking check and balance. Kasi ako dito sa Pilipinas, di ba may impeachment complaint laban po kay PBBM at saka inaasahan, pagdating ng February 6, pagkatapos po ng 1-year bar, kay VP Sara naman. The chances of an impeachment complaint against Donald Trump, do you see that also as a solution para po medyo magkaroon po ng kaayusan, magkaroon ng world order
consider? Kasi alam nga natin, the United States is a world power eh. So whatever it does internally affects, di ba, yung ating yung mundo. So kung magkaroon po ng political instability, nagkakaroon ng political instability, kung marami po talagang kumukontra na po sa pamamahala po ni Donald Trump, an impeachment complaint, do you think that is something that can be considered or can do good for the United States? Kung sa atin, tingin ko okay, pero in the end kasi sino magpo-process ng complaint nila, yung House of Representatives pa rin. So, which is as of now, kontrolado pa rin ng Republican. So, hindi natin alam kung magpo-progress yun o hindi. Diba? So, pero of course, kung matuloy yun, talagang signal yun, hey, tigil mo yung mga pinagkagagawa dahil ang laki ng negative impact nito sa hindi lamang sa bansa natin, sa ating mga citizens, kundi our influence as a global power. So, and then sabi ko nga, conforme din yan sa kanila kung magpo-prosper yan o hindi. So abangan na lang natin yung resulta ng midterm elections nila. Kung mas maraming mga Demokratang manalo, ibig sabihin nga talagang hindi sila happy sa, 'di ba? I would assume no that's going to be the kumbaga the acid test kasi kung hindi nga hindi na majority ng Republicans na nanalo at Democrat na, edi malamang hindi nga sila happy na sa Parang yung pamumuno. nangyari sa atin, di ba? Nagkaroon tayo ng midterm, nakita na natin yung change ng 5-5-2. political landscape. Oo. Pero nung huling botohan, nakita ko si J.D. Vance, siya pa rin yung nakapag-panalo ng boto sa House of Representatives. So parang ngayon, mas naka-incline pa rin kay Donald Trump, Sa yung kanilang Republicans. Kongreso. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Abangan. Maraming salamat po, Professor Carlos. At always a pleasure having you at listening to your insights po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. See you next time. Ayan po, si Professor Carlos Tabunda Jr. mula po sa New Era University. At ang oras, alas 9:11 na po ng umaga. Meron po tayong breaking news. Ang barko na lumubog po sa Pilas Island, Basilan po, sumampa na po sa 13 katao ang nasawi sa paglubog po ng passenger vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa katubigan po sakop ng Pilas Island sa Basilan kaninang 1:00 ng madaling araw. Hanggang kaninang alas 7 ng umaga, nasa 200 na po ang nasasagip. Mula Zamboanga City po ay patungo sana sa Jolo, Sulu ang barko, subalit lumubog ito. Lulan po ng barko ang 342 passengers at crew, kaya patuloy po ang rescue operations ng mga responding local authorities doon, katuwang po ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ano kaya naging dahilan, no? Bakit lumubog? So mamaya po, pag makausap po natin si PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, hingi na rin po tayo ng update po mula sa kanya. At ang oras muli, alas 9:11 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po si Commissioner Albert de la Cruz mula po sa Climate Change Commission. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salong ASP. Muli, alas 9:14 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Commissioner Albert de la Cruz mula po sa Climate Change Commission para pag-usapan po natin ang water bankruptcy. Magandang umaga po, Commissioner. Welcome po sa ASPN at Happy New Year po sa inyo. Good morning, sir. Yes. Magandang umaga po. Again, magpapasalamat sa pagkakataon para makapaglingkod sa ating mga kababayan. Okay po, Commissioner, ito nakakabahala po dahil po sinabi po ng United Nations po na tayo na po ay pumasok daw sa era ng global water bankruptcy. Siyempre, pag alam natin, bankrupt, ang unang thought balloon natin, pera, di ba? Pera ang na-bankrupt tayo, nawalan tayo ng kaperahan. Pero water bankruptcy, ano po ang ibig sabihin po nito? Anong impact po natin, anong impact po nito sa atin po dito sa Pilipinas at sa buong mundo? Opo. Thank you po. At katulad po ng nasabi ninyo, bankruptcy parang pera yan. Sa mga kumpanya, kapag na-bankrupt, ibig sabihin hindi na balansyado yung kanilang financial robustness or financial health. Ganon din sa tubig. Ang tubig kasi, ang ating tinatawag na water ecosystem, yan ay ginawa ng ating Panginoon na perpekto at kumpleto. Kapag yung tubig, umulan, yan ay dapat sinisipsip ng tubig at yan ay ma-absorb at sinisipsip ng lupa ang tubig
At yan ay mangyayari lamang kung mayroong mga halaman or trees that can absorb the water. Number one. Number two, if the soil mayroon siyang absorption capacity. At dahil yan ay sinisipsip ng lupa, yan ay babalik sa ating aquifers sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, yung mga ating kabundukan naman, okay, yan ay mayroong tinatawag na yung watershed. Again, dahil mayroong mga puno na maaring mag-maintain na ng ating watershed upang yung lupa, yung tubig mula sa kabundukan ay hindi rumagasa papuntang ibaba. Yan yung basic premise. Opo. Kaya lang ang nangyari, pinutol ng tao yung maraming mga puno. Yun. At pagkatapos, sa kalunsuran naman, hindi nakapagplano ng mabuti. Yung mga lahat ng ating mga daan, including curbs and gutter, kinongkreto. Konkreto lahat. Oo. Pati yung mga malalawak na parking space, konkreto. Secondary road, konkreto. Ano nangyari? Yung drainage system na ginawa, diretso sa dagat. Kaya yung water absorption capacity ng ating mga lupa, kanayunan, yung tinatawag na natural drainage system, papuntang aquifer o sa ilalim ng lupa, nawala. Ano nangyari? Ang nangyari, yung ating tubig na fresh water, we're talking of the fresh water that will be used by the industry, domestic, including of course domestic family. Tayo personal, iniinom, pinapaligo, ay hindi na ngayon balansyado sa gamit at sa pangangailangan or tinatawag nating input and output of water is no longer balanced. Kaya darating ang panahon talaga magkakaroon ng water bankruptcy. We're talking of fresh water. Ang tanong siguro ng karamihan 70% of our both terrestrial and our marine environment is water. Yes. Tama po yan. Kaya lang, yung fresh water na ginagamit natin, hindi nakakapag-recycle ng todo into fresh water, yan ay humahalo sa marine water. Ngayon, ito yung matindi. Dahil yung aquifer nga natin, yung drainage system natin, hindi na nagpupunta sa ilalim ng lupa. Wala nang mag-absorb na mga trees or halaman, nawawala ang tubig sa baba, kaya ang nangyari, nagkakaroon tayo ng subsidence pagbaba ng lupa. At nauubos yung tubig sa baba. Okay. So, yun, kasi nga, naging concrete jungle na no? Commissioner, para yun ang sinasabi ninyo, hindi talaga tayo, hindi natin naiimbak, yung tubig. Nakakabahala po ito, Commissioner, actually, kasi 75% po ng populasyon sa buong mundo ay nasa isang, parang water drought nga. They're having problems with water. That's 75%. Nasa na po yung Pilipinas dito? Kasi po may nilabas na datos sa United Nations. So it's really not a lack of water which is the primary problem, kundi yung kumbaga mismanagement, overusage nga nito. Ano po yung kung tayo man ay nandito na sa mga bansa na kasama po dito sa 75% na mga bansang water insecure, ano po yung naging pagkukulang natin dito naman sa Pilipinas kung bakit tayo naisama dyan? Number one, we need to have a strategic water management. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil finally nalagdaan na ang Department of Water. We need to have a strategic water management. Number two, we need to rehabilitate the watershed. Kasama dyan yung tinatawag nating science-based, data-driven. Kamukha ng alimbawa, nandito po kami ngayon sa Region 5. Marami tayong mga kausap na mga nasa water sector sa mga water district. Ang sabi nila, mayroong mga watershed dati na dati ay maraming mga puno. Ngayon, nabawasan yung puno. Ang nangyari, of course, wala yung puno, mawawala yung tubig. Pangalawa, mayroong problema sa mga pagpili ng mga tinatawag nating mga puno na dapat itanim. Yung mga endemic trees na wala, pinalitan ng mahogany. Ang mahogany talaga water sucker or ubusin yung tubig. Malakas sa tubig. Natutuyo, pati yung mga ilog.
Kaya kailangan tignan natin, it has to be science-based sa ating mga kababayan. Kapag nag-tree planting, mga LGU nag-tree planting, huwag basta mag-tree planting. Makipag-ugnayan sa DNR, sa mga registered licensed forester, we see to it that we need to use what we call endemic trees. Okay? Endemic trees ang kailangan natin gamitin, yung mga puno na talagang nagsumisipsip ng tubig at yung tubig na yan ay iniiwan nila sa ating mga aquifer. Ganon din yung ating mga environmental planner, as environmental planner, yung mga LGU, kailangan mayroon kanya-kanyang mga environmental plan at mayroon silang mga long-term strategic plan. We call it sustainable climate resilient environmental plan, which is part of it is it has to be within the national National Adaptation Plan or the NAPS. At meron silang kanya-kanyang mga tinatawag nating mga Local Climate Change Action Plan. It has to be in a form of ordinance, duly budgeted, at meron silang mga Climate Action Officer. So Commissioner, ano po yung mga low-hanging fruits o tayo bilang mga mamamayan, ang pwede nating gawin, no? Aside from tree planting, ngayon ko lang narinig yun na dapat pag mag-tree planting, dapat endemic. Yung mga puno, no? Hindi pwede, sabi nyo nga, like Mulabe, ano pala yan, water sucker, maraming kailangan ng tubig. Mahogany pala. Kala ko mahogany. Tapos yung ano po, yung mga rainwater entrapment po, hindi ba dapat na rin yan po isama na rin po sa planning? Kasi sabi nga natin, no, yung concrete jungles po natin, puro nga tayo mga na konkreto na, wala na tayong mga parke, wala na tayong mga pwedeng pasyalan, wala na pwedeng mag-absorb. So ito mga water catchment, mga basins or entrapments, is this also something that LGU should also plan moving forward? Tama po kayo. Yung mga building natin, meron tayong mga tinatawag na green building na kung saan yung mga water entrapment, the building, kailangan po magawa na yan. Yung mga tinatawag nating natural depression of the earth's surface within the city. Kasi ang nangyari, napakaganda ng gawa ng ating prime architect during the creation. Mayroong mga lake, mayroong mga river. Ang nangyari, yung mga river system natin, yung mga easement, pati easement tinayuan. Kung minsan may encroachment pa. Kaya yung mga supposed to be mga river system natin, including lake, nagkakaroon talaga ng encroachment. Pangalawa, yung natural depression of the earth's surface. Yung mga lugar na laging binabaha at yan ay natural depression, especially sa mga kanayunan na wala pa naman talagang nakatayong human settlement. Yan ay consider na dapat na tinatawag nating river basin. Gumawa na ng tinatawag na lake. Yan ay mga natural lake noong unang panahon. Tularan natin yung ginagawa ng ibang bansa, kamukha ng Australia, na kung saan napakarami ng mga lake system nila. At meron kasing mga iba na kumokontra, especially sa ating mga politiko at ginagawang political issue, yung mga scientific issue. Kailangan po itigil natin yung ganyan. At sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na nakapag-aral at naiintindihan yung planning, kailangan po magsalita kayo, tulungan ninyo yung ating mga politiko, lalong-lalo na sa mga local government level, na huwag gawing emotional and political issue yung planning. At dahil meron tayong mga kababayan na tingin ng mga politiko, kapag nagkakaroon ng relocation ng national government, ang umahadlang pa mga politiko dahil mawawalan daw sila ng boto. Dapat yung ganyang mga pananaw, it is about time that our politicians should listen to the scientific community, to the planner, dahil kung talagang mahal natin yung mga botante natin, alisin natin sila sa mga permanent danger zone. Ang national government, nag-identify na ng permanent danger zone, kailangan makipag-isa yung mga local government unit. Ano po yung gagawin natin? Ito yung gagawin natin. Identify an area, yung tinatawag nating not within the danger zone,
mayroong programang 4PH at pambansang pabahay ang ating pamahalaan sa national government. Yung local government mag-provide ng lupa at mag-provide ang DSUD ng programa para ma-relocate. Kailangan hindi na band-aid solution, kailangan long-term solution at magkaroon ng empowerment. We need to have a paradigm shift. It is not business as usual simply because ang sabi nga ni Albert Einstein, the perfect definition of insanity is doing the same old thing all over again and expecting Different results. Different results. Oo, kasi medyo nakakasuya na ng kaunti. Sa tagulan yan, may tatawag na mayroong gagawa ng mga emergency evacuation. Yeah. Sa totoo lang, hindi na emergency yan kasi year in, year out. Alam natin, Pare-pareho. lumulubog yung lugar na yan. Correct. Oo. Ito naman po, This is band-aid solution supposed to be sa ating mga mamamayan. Tignan ninyo yung actuation ng mga local government. If they're doing this for more than 3 years or 6 years all over again, baka panahon na. We deserve the government that we have. We need to We have look not for a learned local our government lesson. official that can provide you a master development plan that will provide a long-term solution. okay, Commissioner, no, parang sinasabi nyo indirectly or maybe directly na parang kulang nga kasi sa political will kung bakit nagkakaroon ng mismanagement sa mga katubigan. Meron po ba tayong matututunan sa Singapore, for example, dahil sila, naturally, they have limited water resources but they were able to address water bankruptcy even before it started. Meron po ba tayo sa kanila matututunan? Kasi nabanggit niyo po kanina, Australia, pwede nating tularan. Mas malapit po sa Pilipinas. Itong Singapore naman, na talagang concrete jungle na mostly. Pero does it have anything to do with their political will? Yes, actually, maganda ho talaga. Tama po kayo. Ang Singapore ay isa sa mga benchmarking na pwede nating gawin. Mas malapit. And they are only a small area kasi kaya Mas madali. I tried to look an area na malaki but they were able to manage it. Singapore, mabilis i-manage yan dahil maliit lang. Kasing laki lang ng isang probinsya natin. But anyway, ang Singapore talaga ay isang perfect ecosystem wherein development and sustainability can go hand in hand. Kaya meron po tayong pagpupulong sa MMDA sa pamamagitan ni General Nick Torre sa darating na February 2, sa TUP. At dito, ilalahad natin. I will be inviting you po doon sa Technology University of the Philippines. Kasama yung ating mga kabataan na nandoon para makita lang ginagawa natin. Nandoon si General Nick Torre, nandoon kami taga-Climate Change Commission, invite natin yung DOST, DNR. Anong plano natin? Ang plano natin ay greening the NCR. Project ng Climate Change Commission, ng mga LGU at saka ng MMDA. We want EDSA to be green. We want all the major thoroughfare to be green. Ang gagamit po tayo kung po pwede yung mga buko natin, coconut. Kung makita ho nyo sa Los Angeles, yung kanilang mga palm tree, tayo buko. Tapos yung mga area na pwede yung mga iron bamboo. Yan ang gagamitin natin. Ngayon, kung talagang wala na dahil concrete jungle, alam ninyo, kahit concrete jungle, wala talagang pagtatamnan. Anong pwedeng itanim dyan? Lumot, molasses. Lumot? Yan. Bakit? Lumot. Yung lumot po, yan, it can absorb carbon. At the same time, it will absorb. Kasi kapag ang wall ay concrete lang, yung init, it will deflect. Especially during dry season. Pero kapag may lumot yan, ang init, it will absorb. At the same time, yung mga particulate matter, maaari din niyang i-absorb. So, we will be suggesting, we will be doing a feasibility study for the whole NCR para yung problema natin during summer season na marami nagkakasakit, suspended yung klase, we will introduce NBS or nature-based solution to make our city more resilient and climate
climate smart area. Okay. Commissioner, speaking of yung panahon, no, sabi mo nga pagdating ng summer, pag-init. Ito po ngayon pinapalawig na po, sinasabi baka ang Pilipinas, dalawa lang daw ang season, wet and dry. Pero ngayon pinapa-extend na. Super wet, super dry, plus wet and dry. Ito ba ay angkop? Kumbaga, is this also talaga in tune already with the times? Talagang maasahan na natin na dahil nga sa climate change, magiging 4 na po ang panahon dito po sa ating bansa. Opo, actually po, napanukala natin yan. I signed a memorandum together with a draft resolution sponsoring and as primary author of that draft resolution sa Commission. Kailangan malaman na at maintindihan ng ating mga mamamayan na yung tinatawag nating 2-season wet and dry ay hindi na ganyan sa Pilipinas. We already, ang sabi kasi ng Intergovernmental Panel on Climate Change, this is science-based and data-driven, that we reach a point of no return. We breach 1.5 degrees centigrade. That is why it's no longer business as usual. Kaya yan ay dapat malaman ng ating mga mamamayan, malaman ng local government unit. Hindi na po ito kamuka nung dati, na dati hanggang signal number 3 lang. Ngayon mayroon tayong signal number 5. Dati hanggang 37 degree, mainit na. Ngayon meron tayong 40, 42, may 52 pa nga eh. Okay. Ngayon, we need to reclassify yung ating season. Tama po kayo. Mapapansin ho natin, dati tag-init, pero ngayon hindi lang tag-init, mainit na mainit. So we need to have a super dry and super wet. Kapag pumasok sa season na yan, mayroong mga parametro or parameters kung ano ang dapat gawin ng mga local government unit, ng mga kumpanya at individually. Kapag mainit na mainit, huwag ka nang lumabas dahil baka magkaroon ka ng heat stroke, etc. etc. Kapag super dry na, yung mga kababayan natin na nasa permanent danger zone, nasa danger zone area, kailangan makipag-ugnayan na at tignan na yung mga evacuation center, etc. etc. So yan po ay magbibigay ng signaling system sa ating mga kababayan, sa local government unit at iba pang mga national government agencies in order for us to be informed and to plan more. Nako, ayun na. Okay, abangan. Ako, sabi ko nga, sana, Commissioner, ganito yung panahon, no? Amihan all year round sa Pilipinas. Ang sarap, malamig-lamig. Pero, ina-anticipate ko na, pagdating ng Abril, Mayo, Hunyo, nako, sobrang kasagsagan naman ng summer. Heat stroke naman ang kalaban, dehydration. Lagot na tayo talaga. Maraming salamat po, Commissioner Albert po, sa susunod. Thank you po. And looking forward po, dyan po sa success ng inyong greening the NCR with MMDA. We will invite you once again po to Kasama talk po about namin that. kayo doon. It's a whole of community approach. Kasama po namin kayo doon. We will be inviting you. Ayan po. Maraming salamat po, Commissioner Albert Thank you de la po, Cruz sir. po ng Climate Change Commission. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Oras po, alas 9:32 na po ng umaga. Ricky? At samantala, hindi na bago ang kwento ng pagtulong ng mga Chinese sa Pilipino katulad ng isinasagawang pagsagip nila sa 17 tripulanteng Pinoy mula sa lumubog na cargo ship sa Scarborough Shoal. Noon namang ikalawang digmaang pandaigdig, alam niyo po ba, nang sakupin ng mga Hapones yung bansa po natin, may mga Chinese rin na hindi nagatubiling lumaban at magbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sila ang bumuo ng Wachi Battalion. Sino po sila? Panoorin po natin ito. Ang Wachi, na kilala rin bilang Philippine-Chinese Anti-Japanese Guerrilla Forces, ay naitatag noong May 19, 1942 sa Candaba, Pampanga. Binubuo ito ng mga Chinese migrant, mga kasapi ng Chinese General Labor Union of the Philippines at mga veterano mula sa Second Sino-Japanese War. Lumikas sila sa Pampanga at ibang bahagi ng Luzon matapos bombahin ng Japan ang Maynila noong December 1941. Si Wang Jia ang unang chief commander. Kasama sina Chen Chun-shen at Wang Shi-xiong. Sa simula'y kakaunti lamang sila. 72 lamang ang orihinal na kasapi at 7 lamang ang kanilang rifle. Pero sa loob ng 3 taon at 4 na buwan, lumaki ang kanilang puwersa hanggang umabot ng higit 700 mandirigma. Mula Pampanga, lumipat sila sa Laguna at Tayabas para sumabak sa mga digmaan. Naging katuwang sila ng 1st Cavalry Division ng Amerika sa hilagang bahagi ng Maynila noong 1945. Sila rin ang tumulong sa pagpapalaya ng Los Baños Internment Camp
noong February 22, 1945 at sa pagpapalaya ng Santa Cruz, Laguna makalipas ang 1 buwan. Sa 3 taon at 4 na buwan, lumaban ang Wachi sa mahigit 200 engkwentro at tumalo ng mahigit 2,000 Hapones at mga kaalyado nito. Nang matapos ang digmaan, tuluyang binuwag ang Wachi noong September 24, 1945 bilang pagkilala sa kabayanihan ng Wachi noong World War II. Isang historical marker ang itinayo noong 2005 ng National Historical Commission. Oras! Alas 9:35. Alam mo naman talaga, sabi ko nga, we cannot make sweeping statements na kalaban natin ng China, kalaban natin ng Estados Unidos. Kasi nga, may mga magkakaton, history also will dictate na nagkaroon ng panahon na nagtulong-tulungan. Like dati, kalaban natin ng mga Hapon, di ba? Nung pumunta sila dito ngayon. O ngayon, sila talagang tumutulong. Di ba? Parang mga ganyan. So, ang Japan at Korea din dati, grabe ang digmaan. O pero ngayon, magkaka-alyansa. Magka-alyansa sila So, ngayon. never say die. Talagang say die. nothing is permanent At in saka this tayo world. naman dito, syempre patas yung pagbabalita natin. Halimbawa, Correct. ito, Oo. this is really something History. newsworthy naman Oo, dito, oo. di ba? Kaya binibigay din natin. Halimbawa, ang Amerika, mayroong magandang ginawa din. Binabalita din naman natin. Dito tayo, may patas na pagbabalita. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Captain Noemi Cayabyab po, ang Philippine Coast Guard spokesperson. Para pag-usapan natin to, parang sunod-sunod yung mga aksidente Tama ka. nangyari. Pero aside from that, Pati sa Sarangani nga, nitong nakalang weekend, meron din mga namatay na rin. Correct. Isang 6 bodies retrieved in Sarangani Boat. Yes, so, hindi tapos, lang ito, hindi lang... ito nga, yung brinake lang natin kanina, yung barko na lumubog dyan po sa Pilas Island, sa Basilan. At saka ito nga ang isang barko na nagkaroon po ng problema, 17 sa mga seafarers po doon ang sinalba ng Chinese Coast Guard. Pero unfortunately, 2 po doon ay namatay. So pag-usapan po natin yan po, mamaya pagkausap po natin si PCG spokesperson Noemi Cayabyab. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating saloobin. Oras! Alas 9:39 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Captain Noemi Cayabyab, ang Philippine Coast Guard spokesperson po. Magandang umaga po, Captain Noemi, and welcome po sa ASPN at Happy New Year din po. Good morning, ma'am. Yes, good morning po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, at maraming salamat po sa oportunidad. Oo, Captain po, unahin po natin po dito, no, yung breaking news po tungkol po dito sa kalulubog lang po na barko dyan po sa may Basilan, ang MV MV Trisha Kirsten 3. Ano po ang base po sa update po namin, 15 na po ang namatay. Pwede hong malaman kung ano po yung naging dahilan kung bakit po lumubog itong si MV Trisha Kirsten. Yes, as to the numbers of rescued survivors and even yung mga reported po na casualty and missing, we are still consolidating po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, yung ginagawa po ngayon na search and rescue efforts ng iba't ibang ahensya. So definitely, we will be releasing official statement po once confirmed na po yung figure. At ongoing rin po ang sinasagawa po nating aerial and search and rescue operation po sa area na yan. Okay. Ma'am, so, meron po ba na tayong nakikinitang dahilan kung bakit nga po lumubog ito pong MV Trisha Kirsten? Well, we are still checking po yung mangyayari sa investigation. Pero ngayon po kasi, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, priority po atin yung response po, no? Because time is of the essence pag ito pong panahon. So nakatutok po muna ngayon ang Philippine Coast Guard kasama po yung iba't ibang ahensya sa pagsasagawa po ng search and rescue operation po. Okay. And then another one also, no? Ito naman po yung nangyari naman po sa Sarangani na may mga namatay na rin po, no? Parang 5 bodies recovered na, tapos may pang-anim daw base po dito sa Philippine Daily Inquirer. Ano po ang update po dito sa barko rin na lumubog po dito po sa may Sarangani? Yes, as of yesterday po, tama po kayo, 6 po ang total ng recovered
bodies po natin, and those recovered bodies are still subject for identification kung ito po ba talaga yung ating mga hinahanap na mga missing passenger and crew po ng motorboat Amihara. So meron din po tayong na-rescue after we received the incident po, a day after. Isa po ang nakaligtas. At meron pa po tayong hinahanap na siyam kung ito pong 6 ay talaga po ito yung pasahero ng motorboat Amihara, then we will still be locating po itong 9 missing passengers po netong Amihara. Do you have the reason, the cause kung bakit po lumubog itong barko, yung motorboat? Well, based po sa statement ng ating na-rescue noong January 20, accordingly, ito pong kanilang motorboat ay naka-experience ng malakas na alon at malakas na current that caused their motorboat to capsize po. So yan po yung ikinuwento sa atin. At yun nga po, pagkalubog ay etong mga sakay na to ay humawak doon sa mga floating debris. So they group themselves together po, hoping na magkaroon po ng magandang signal para po makatawag pa po sa kanilang mga pamilya. And ito pong na-rescue natin ay ito po yung humiwalay doon sa grupo at nagbalak po na lumangoy papuntang shoreline. However, from the initial location at Davao Gulf, dahil nga daw po sa lakas ng current, halos napadpad na po siya sa may bandang Sarangani Island. So halos layo. 60 nautical miles po ang layo doon sa Davao Gulf. So talagang malakas po ang current sa area na yan. So ito pong na-rescue po, na-recover po natin ng mga bodies, ito pong 6 na binanggit niyo po kanina. Ito po ay nakita natin doon sa search area natin sa Sector 4. We consider po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, yung possible drifting zone based doon sa current na meron po tayo ngayon sa area. Ito ito nga sunod-sunod, magkakasabay pa nga minsan sa isang araw yung mga aksidente nangyayari na maritime accidents. Wala po ba tayong safety measures or safeguards na kung ganun, halimbawa, malakas na pala yung alon, hindi po ba dapat meron na tayong abiso na huwag maglayag itong certain motor bangka na ito? Wala po ba safeguards in place to protect po itong ating mga mananakay sa katubigan? Yes, tama po kayo. Unang-una, pagdating po sa safety sa karagatan, it is always a collective effort po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, pero kasama po yung mga pasahero and even yung mga shipping company. So pag ganito pong walang nakataas na signal at wala rin naman pong nakataas na gale warning, kasi yan po yung mga considerations natin kung bakit minsan nagka-cancel po tayo ng mga trips, may magkakataon po na pag itong mga sasakyang pandagat ay dumadaan po sa open sea, no? At ganitong panahon po, usually amihan po ngayon. So malakas po talaga ang current sa area na yan. Meron po tayong ibang mga kapitan, no? Yung mga kapitan po ng barko, na nasasabi po na hindi po muna sila maglalayag dahil nga po malakas ang alon paglabas po nila sa pantalan. So, it is always a collective effort po talaga. Again, before po umalis ang barko sa bawat pantalan at before po tayo magkanda ng pre-departure inspection, ang kapitan po ng barko ay magsasubmit po sa Philippine Coast Guard ng tinatawag po nating Master's Declaration of Safe Departure. So, ibig sabihin po niyan, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, didi-declare po ng kapitan na ang kanyang barko or even yung motorboat po niya ay seaworthy to sail. Chinek po niya na ang dadaanan niya po ay okay, no? Based on the updates from the Pag-asa. At pangatlo po ay kung ito man ay commercial passenger vessel na hindi po siya lagpas doon sa capacity na required lamang po nitong kanyang motorboat. So ibig sabihin po nito, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, it is always a collective effort. So it is always the captains that declare first, no, that his vessel is seaworthy to sail. So anyway, pag ito pa naman po, wala naman po tayong sinisisi, no? At again, wala naman po nakataas na gale warning or any signal po sa area na yan. Tayo po ngayon ay tulong-tulong, kasama rin po ang iba't ibang ahensya. Pagdating po dyan sa may basilan, ngayon po ay nagsasagawa na po tayo ng whole of the nation approach. So ibig sabihin po, lahat po ng ahensya ngayon ay tulong-tulong sa paghahanap
at pag-rescue dito sa mga reported na mga individual at mga pasahero po. Oh, okay. Ako, sana po talaga mahanap na po yung mga nawawala kasi siyam pa po yan, no? Ang missing po dyan sa, sa motorboat na yan. At sana nga yung sa MV Tricia Kirsten 3, may mahanap pa at may mga survivors pa rin. But on another note po, Captain Noemi, kaya kami napatawag kasi magandang balita. I don't know, maganda. I mean, maganda in the sense na may mga nahanap rin sa tulong ng Chinese Coast Guard, ng China Coast Guard. May 17 po ang na-rescue nila dito po sa ano pa nangyari po dito sa Devon Bay ship, MV Devon Bay. Ano pong aksidente nangyari at kinailangan po ng tulong, buti na lang po ay nagresponde ang Chinese Coast Guard at may mga na-rescue po sila, pero 4 pa po yata ang nawawala. And dun sa 17, unfortunately, may 2 pong namatay. Ano po nangyari po dito sa MV Devon Bay? Yes, tama po kayo, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. Kanina po, dumating na po itong 17. 15 ang survivors po natin, 2 yung casualty po natin. At ngayong as we speak po, ongoing po ang aerial at surface search na sinasagawa po ng Philippine Coast Guard sa area. Definitely, we will be sustaining po itong efforts po natin. Ang nangyari po niyan, based po sa statement ng ating mga na-interview na mga crew. Ito po kasing MV Devon Bay is carrying 55,000 tons of nickel ore. So nagkaroon po ng liquefaction, yung moisture ng cargo that caused the shifting po nung weight sa kabilang sa left side po nitong barko, kaya nag-list siya. And the weather was not good at that time po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. At sobrang laki po ng alon, sobrang lakas po ng current at that time. So, ito po yung tinitingnan ng posible naging cause nitong listing initially at yung pagkalubog. Pero again, this is just an initial suspicion. We don't have the conclusive data yet. And we are yet to conduct the appropriate investigation po, Ma'am Pat at Ma'am Ricky, kasi for the meantime, nakatutok pa rin po tayo sa search and rescue po dito sa area na to. Okay, Ma'am, nagpahayag po ng saloobin si Senator Riza Ontiveros recently. I'm sure nabaltaan niyo na nga po. She's saying that China is a bad guest in the Philippines. Kaya naman, sumagot nga itong kanilang ambassador naman na, di ba, bad guest ba maituturing na yun nga, nagkaligtas sila. Let's not forget na kami po yung nagligtas sa 17 seafarers ninyo dito sa nangyari nga dyan sa West Philippine Sea. So ngayon po, maraming ng Pilipina may aga, kumbaga may trust issues na. Do you think this is just a confidence building measure by China? Ano po masasabi niyo sa naging pahayag po ni Senadora Riza? Well, una-una po, the Philippine Coast Guard, nabanggit naman po namin to last time, that the Philippine Coast Guard really appreciates po lahat, tulong ng lahat ng parties, kasama po yung pagdaan that time ng China Coast Guard vessel, sa pag-exert po ng effort, sa pag-render ng assistance. Una-una, based po sa international laws, all state, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, has a moral obligation po to render people in distress. So regardless of its jurisdiction and nationality. So for this, at this point of time, we set aside po muna itong ating issues, kasi we priority the lives of these people on board the MV Devon Bay. Kaya we really appreciate po yung effort na ibinigay po sa atin ng China Coast Guard until na ma-transfer po sa atin itong mga survivors. So siguro, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, doon lang po muna tayo for the meantime, at ongoing pa naman po ang ating isinasagawang operation po. So Captain, ikwento ninyo, may kwento ho ba yung mga nasagip na mga seafarers po? Kung kamusta naman po yung pagtatrato sa kanila ng China Coast Guard, ng Chinese Coast Guard? How long before they were able to turn over po this 17 seafarers? Unfortunately, 2 have passed away. Itong ating mga kababayan sa Philippine Coast Guard. Kwento nyo na lang po, ano po yung naging palitan? Or kamusta? Yes. Yes po. So, eto pong 15 actually, survivors po, na-rescue po sila or na-recover noong 23 the following day. Halos
10 a.m. to be exact na po ma'am, para yung totality nila po Okay. ng mga na-rescue. Oo. And then after rescue po sa kanang China Coast Guard, as per the statement po ng mga rescue po ay binigyan po sila ng pagkain. They were provided of foods, clothes, and even yung medical attention. Ang naging concern na po talaga, sabi nila, is yung language barrier. Pero yung treatment po, yung pag-accommodate at pagbibigay po ng mga basic needs po nila after po ng rescue ay na-provide po kaagad ng China Coast Guard. Kaya again, we are very appreciative dito sa effort na ito. And then 23, 24, 25, kanina lang po dumating ng alas 5 ng umaga dito po sa Manila. Etong ating mga 15 na survivors po, kasama yung dalawang bodies po na casualty natin. Ganun katagal po, Captain? They were with the Chinese Coast Guard 2 days? Ganun ba kalayo yung kung saan sila natagpuan at bago po na turnover? Yes, accordingly po, based sa ating coordination with the Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center, yan po yung naging mechanism ng Philippine Coast Guard for the coordination po upon receipt of this information. Nag-continue pa rin po itong China Coast Guard kasabay po ng Philippine Coast Guard sa pag-conduct ng search and rescue mission. Kasi considering po na meron pa rin po tayo makikita sa area na yan. Again, nabanggit ko po kanya that time is of the essence. Bawat segundo ay mahalaga. Kaya we utilize po that opportunity na mahanap pa po yung iba. And then kahapon, 1 p.m., nag-start po tayo mag-transfer ng ating mga survivors from the China Coast Guard vessel papunta sa PCG vessel po. So it's a small boat to small to boat transfer dahil medyo maalon po talaga sa area na yon, no? And then halos 13 to 17 hours po ang tinagal ng biyahe dahil masyadong malakas po ang current at mataas po ang alon. So that caused po yung date o yung tagal po ng pag-travel ng mga barko po natin. Ganun pala kalayo. May last follow-up question na po, Captain Noemi. Yung dalawang namatay, patay na sila nung natagpuan o namatay nung na-rescue tapos dahil nga may mga, siguro they suffered some injuries. I don't know, like you said, it's under investigation. But I'm just curious if they died when they were rescued. They were dead already when they were rescued. The two who passed away, unfortunately. According po sa na-interview natin na crew, patay na po nung na-recover nung China Coast Guard. Nako. Kahit tayo po yung nakikiramay sa mga pamilya, yung dalawang Ay, nasawi. nako, sana, Captain, no? Grabe, parang sunod-sunod, tatlo, no? Sunod-sunod po ang inyong mga tinutulungan, no? Nagre-rescue po kayo. Unfortunately nga, may itong mga aksidente ito. Maraming salamat po, Captain Noemi Cayabyab po sa inyong panahon at sa inyong serbisyo po para sa bayan. Salamat po. Yes, maraming salamat po, Kap. Ma'am Pat and Ma'am Ricky, and good morning po. Ayan Good po, si morning. Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. At sana po, no, may mga mahanap pa kasi marami pang missing dito, dito nga sa MV Trisha Kirsten. Unfortunately, 15 have died. And then yung sa Davao City, itong motorboat, si Amihara, di ba? 9 are missing. And then ito nga, at least nakabalik na itong 17 na, unfortunately, 2 patay, pero may 4 pang hinahanap. At ang oras, alas 9:55 po ng umaga. Ito po ang aming question of the day. Alamin po natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Ano ang pinaka-urgent na issue na dapat unahin po ng gobyerno ngayon at bakit? Multiple choice. A, pagtaas po ng sahod ng mga manggagawa. B, pagkontrol sa presyo ng bilihin at serbisyo. C, paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan. O D, paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Or E, parang ako, all of the All of the above. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusan natin. Panoorin po natin ito. Ang pagtunan ng pansin ngayon, yung pagtaas ng sweldo para makabili ng magandang pagkain na medyo maayos-ayos naman ang ating maulam na katulad ng mga toyo, mapalitan mo ng sinigang na bagos. Siyempre, dagdag sahod po eh. Dahil lahat ng bilihin, sobrang mahal. Mismo ng lahat talaga. Dagdag sahod na lang para hindi mahirapan po ang mga tao. Para hindi rin sila mahirapan. Katulad ngayon, napakamahal ang bilihin.
sapat. Dapat po yung mga bigas kasi sobrang taas. Bilang mga tendera kami nagtatrabaho, siyempre, hindi po namin kayang bumili ng mga mahal na bigas. Dapat ibaba po nila. Ayan pa ang ating mga men on the street, ang kanilang saloobin. Taas sweldo daw kasi taas na ng bilihin. Wala na may gusto ng korupsyon, ano, napigilan ng korupsyon ng gobyerno. Siguro nag-give up na sila. Nag-give up na sila. Sabi nila, "Naku, wala naman to, paulit-ulit." Nabigyan nyo na ako ng pera. Oo. Okay, bago kami magpaalam, happy birthday po kay John with an H. John Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan, maraming maligayang bati po sa iyo. Happy birthday! At Happy dito po birthday. sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At umaasa kaming bukod sa impormasyon ay may nakuha rin kayong inspirasyon sa ating talakayan ngayong umaga. Dahil minsan, sapat na ito para magbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Kaya tumutok ulit kayo bukas dito sa Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. Enjoy your Monday! Mamaya po 9:30 ng gabi, Mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. Happy Monday! Happy Monday!